may mga pangalang tahimik. Hindi na muling pinag-uusapan. Hindi dahil sila hindi mahalaga, kundi dahil unti-unti silang nawawala sa ating alaala. Sa isang sulok ng Santo Tomas, Batangas, matatagpuan ang isang tahimik na lugar, isang bantay ng kasaysayan. Ang Museo ni Miguel Malvar. Ang Museo ni Miguel Malvar ay isang lugar na hindi lamang nagtatago ng mga lumang kagamitan, kundi nag-iingat din ito ng mga kwentong humuhubog sa ating bansa. Si Miguel Malvar, isang general, isang lider, at isang anak ng lupa. Ngunit bago ang digmaan, siya ay isang magsasaka. At sa bawat hagod ng araro sa lupa, may tahimik na hinuhubog. Hindi lang ani, kundi tapang. Rapido! Rapido! Hindi na tayo pinapahirapan. Inaagawan pa tayo ng karapatan. May mga huli na naman. Anong laban natin dyan? Meron, kung lalaban tayo. Ano namang magagawa ng isang hamak na magsasaka lamang? Sa loob ng museyong ito, makikita ang kanyang payak na simula. Simbolo ng sipag at katatagan. Ang bawat marka ng lupa ay patunay ng kanyang paghahanda. Hindi lamang para sa buhay, kundi para sa pagkikibaka. Ngunit ang lakas ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa kanyang kakayahang lumaban, kundi sa kanyang kakayahang magmahal. Miguel! Miguel, natatakot ako. Ako rin. Pero mas natatakot ako manatiling alipin tayo. Bumalik ka kahit anong mangyari. Ipapangako ko hanggat makakaya ko. Samahan kita. Sa gitna ng kasaysayan, may mga kwentong hindi tungkol sa digmaan, kundi sa pag-ibig. Ang ugnayan ni Miguel Malvar at Paula Maloles ay sumasalamin sa tahimik na lakas sa likod ng isang bayani. Ngunit habang lumalalim ang tungkulin, nagbabago rin ang papel ng kanyang ginagampanan. Mapapansin sa museyong ito ang isang natatanging detalye, ang metal na inilalagay sa salakot. Isang simpleng tanda, ngunit nagsisilbing pagkakakilanlan ng ranggo at pamumuno. Ito ang suot ni Miguel Malvar. Sa pag-usbong ng revolusyon, kinilala ang kanyang husay at katapangan. Sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo, si Miguel Malvar ay itinalaga bilang general. Isang pagkilalang bunga ng kanyang dedikasyon at tapang sa pakikibaka. General! Sulat mula kay General Aguinaldo.
Miguel, may kasunduan tayo sa mga Kastila. Para maiwasan ng mga mas maraming dugo, pansamantala lang ito. Kailangan nating subukan at maniwala sa kanila. Hindi na tayo lalaban. Itigil ang laban? Kasunduan? Kailangan pinaglalaban natin. Nariniwala ba kayo sa mga pangako nila? Labag man sa kaniya, ang utos ay utos. Hindi lahat ng laban ay ginaganap sa larangan ng digmaan. Matatagpuan dito ang mga alaala ng isang mahalagang yugto. Ang panahong ang utos ay sumalungat sa paninindigan. Ang liham ni Emilio Aguinaldo ay naglalaman ng panawagang itigil ang laban. Ngunit para kay Miguel Malvar, ang kalayaan ay hindi basta isinusuko. Sa pagitan ng pagsunod at paninindigan, dito nasubok ang tunay na diwa ng kanyang pamumuno. General, may masama po akong balita. Hindi po tinupad ng mga Kastila ang kanilang kasunduan. Ano? Hindi po nila binigay ang pera. At patuloy pa rin sila sa pang-aabuso. Mga taksil! Sinabi ko na, hindi silang pagkakatiwalaan. Ano na ang ating gagawin? Ipagpapatuloy natin ang laban. Ngunit paano ang utos ni General Aguinaldo? Ang utos ay para sa kapayapaan. Ngunit kung may pandilin lang, lalaban tayo. Para sa bayan! Para sa bayan! Sa huli, natalo ang mga Espanyol. Isang sandaling inakala ng marami na tuluyan ng makakamit ang kalayaan. Dahil ang pagtatapos na ito ay magbibigay daan sa panibagong hidwaan. Sapagkat kasunod nito ang pagsikla ng Pilipinas laban Amerika. Hindi ito isang laban na pantay. Ang mga Pilipino na kulang sa armas at suporta ay humarap sa isang makabagong hukbo. Ang mga sundalong Pilipino ay nagtatago sa bundukan at kagubatan, patuloy na lumalaban sa kabila ng hirap at pagod. Dala nito ang gutom, sakit at paghihirap ng mga sibilyan, mga pamilyang nadamay sa apoy ng tunggalian. General! General, wala na ho tayong lakas. Hindi nakasuotan ng laban. Hindi puso. All of you surrender now. Surrender, Miguel. Hindi ako sumusuko dahil talo ako. Sumusuko ako para mabuhay sila. Si Miguel Malvar, ang huling general na sumuko sa mga Amerikano. Hindi siya sumuko dahil sa kahinaan o takot, kundi dahil nakita niya ang matinding paghihirap ng kanyang kapwa Pilipino. Pinili niyang wakasan ang laban upang mailigtas ang natitirang buhay ng kanyang mga kababayan. Isang puso ng totoong bayani. Ako sa Asia S. Apostol, officer in charge ng Muslim. Sa aming panayam, buong paggala naming tinanong sa kanya kung ano ang pakiramdam ng pag-aalaga sa mga gamit ni General Malvar. Una, very honored kasi si Malvar, siya yung bayani ng Santo Tomas at malaki na yung contribution niya sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas during his days. At pangalawa, siya bayan. Tinanong din namin kung ano ang madalas na itanong o reaksyon ng mga bisita nang malaman nila ang kwento ni Malvar. Actually, na-amaze sila kasi hindi naman lahat kilala si General Miguel Malvar.
Actually, very underrated nga siya. Hindi siya madalas nababanggit sa mga hero. So, kung pupunta sila dito, lagi na sinasabi, ito pala si Malvar. So, parang narinig lang nila, pero hindi nila totally kilala. Ano naman kaya ang kwento ni Malvar bilang isang Marami. mamamayan? Actually, isa sa mga kwento ng kay General Miguel Malvar ay yung pagiging malapit daw niya sa masa. Very close siya sa mga mahirap. Tapos even nung pumutok yung Bulkang Taal, sumabog yung Bulkang Taal noong 1911, nag-offer pa siya ng help sa mga tao, yung mga harvest niya, really. Paano naman kaya naka-impluwensya ang pagiging magsasaka ni Malvar sa kanyang Kasi, pamumuno? Pag magsasaka, dapat matyaga, masipag. So, si General Miguel Malvar, bilang isa sa mga kahuli-hulihang sumuko sa war, ipinapakita na lang kung gaano siya katyaga, gaano katapang, gaano kasipag na ipaglaban yung mga pinaglalaban niya during that time. And also sa pagiging businessman naman, kasi agricultural business yung trabaho niya, pagsasaka and agricultural business. Makikita yung pagiging strategic niya, kasi maraming strategies of war sa General Miguel Malvar. So, kapag businessman ka, very strategy ka rin. So, I think doon nag-protect yung venue practices. Sa huli, tinanong namin kung bakit nga ba dapat puntahan ang museyong ito. Dapat puntahan kasi very essential talaga na yung mga museums ay puntahan kasi hindi lang lahat ng bagay ay natututunan sa libro. Kasi maraming bagay sa museum na dapat matutunan ng mga estudyante. Hindi na kasi nakasusulat yan sa libro. Like, halimbawa, hindi naman nasulat sa libro na magsasaka si General Miguel Malvar. Hindi rin nasulat sa libro na si Malvar yung humalili kay Aguinaldo after matakip ng mga Amerikano si Aguinaldo ng mga Amerikano. Nabanggit lang sa libro madalas, siya yung huling sumuko, isa siya sa mga nakipaglaban, pero hindi in detail. So, very, very important na pumunta sa mga museums kasi nandito rin yung mga artifacts na naglalaman ng kasaysayan at may sarili ni kwento about sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, maraming kwento ang pinipiling pakinggan. Mga kwentong mabilis at magulo. Ngunit sa pagitan ng ingay ng kasulukuyan, may mga alaala ng nakaraan patuloy na humihiling na balikan, pakinggan at unawain. Sa bawat paglalakbay sa ating kasaysayan, hindi lang natin natutuklasan ang mga pangalan sa libro, kundi ang mga pusong minsang tumibok para sa bayan. Bisitahin natin ang museo ni Miguel Malvar, pati na rin ang iba pang mga lokal na museo. Dahil kagaya niya, marami pang kwento ang naghihintay para sa atin. Buhayin nating muli ang mga taong minsang nagbigay pag-asa sa ating mga Pilipino. At sa pag-uwi natin mula sa mga salaysay ng nakaraan, dala natin ang isang tanong. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa ating sarili. Kung ang isang magsasaka ay kayang maging isang bayani, ano ang kaya natin gawin bilang bagong henerasyon para sa ating bansa? Hanggang sa muli, minamahal kong Pilipinas.